Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niyo, hari siya ng mga apa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kaginhawahan para sa inyong kaluluha. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagod na po ba kayo sa bigat at lalim ng inyong dinadala sa buhay? Ang hindi matapos na problema sa inyong pamilya, sa inyong sarili, sa inyong kamag-anak, sa mga pagsubok na mabibigat at tila baga parang walang katapusan, sa mga pangakong nasira at patuloy na nasisira dahil sa patong-patong na suliranin. Pagod ka na ba sa araw-araw na paggising mo sa umaga dahil lagi kang may iniisip at hindi mapakali? Pagod ka na ba dahil minsan parang kahit anong pagsusumikap mo ay para bang walang nangyayari? Ramdam mo ba ang pagod sa iyong katawan, isipan at kaluluwa? Ngayong araw na ito, inaanyayahan tayo ni Jesus Nazareno na magpahinga sa kaniyang piling at presensya. Sinabi ng Panginoon, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat
na napapagal, kayong lahat na nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay pagpapahingahin ko. Napakaliwanag ng paalala sa atin ni Jesus. Kung pagod ka na, bakit hindi ka lumapit at magpahinga sa ating Panginoon? Napapagal ka na ba sa iyong buhay? Bakit hindi mo siya kausapin ng buong pagpapakumbaba? Marahil marami sa atin sa mga sandaling ito, pagod na. Yung iba nga, hindi lang basta pagod. Kung hindi, pagod na pagod. Pagod sa maraming bagay, pagod sa dami ng alalahanin. Pagod dahil sa dami ng pagsubok at kahirapan sa buhay. Pagod dahil sa bigat ng problema at sari-saring mga iniisip. Simple lang ang solusyon, mga kapatid. Tumahimik ka sandali, subukan mong manalangin ng taimtim, at lumapit ka kay Jesus Nazareno. Sa Kanya mo idulog ang lahat ng iyong pinagdaraanan. Pakikinggan ka ng Panginoon, sapagkat kaginhawahan ang bunga ng ating paglapit sa Kanya. Uulitin ko, mga kapatid, sapagkat ito'y napakahalaga. Kaginhawahan ang bunga ng ating paglapit sa Panginoon. Mga kapatid, sa araw na ito, tinatawag tayo ni Jesus sa gitna ng ating pagod sa katawan at kaluluwa. Lumapit tayo sa Kanya at ipinangako Niya ang paglaya, kapahingahan at kaginhawahan para sa ating buhay. Hindi sinabi ni Jesus na lutasin ninyo ang inyong problemang mag-isa bago kayo lumapit sa Kanya. Ang sabi ni Jesus, lumapit kayo. Ang kapahingahang ibinibigay ni Jesus, hindi ang kawalan ng trabaho o problema. Ang kapahingahang ito ay ang kapayapaan ng puso at pag-iisip. Dahil alam natin na kasama natin ang Diyos at hindi Niya tayo iiwan sa laban ng ating buhay. Kaya nga ang paanyaya Niya, personal. Si Jesus mismo ang ating kapahingahan. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, sa ating panalangin, sa sakramento ng kumpisal, at sa sakramento ng Eucharistia, ibinababa natin ang ating mga pasanin at isinusuko natin ang lahat sa Kanya. Kaya nga pagmasdan ninyong mabuti, idinagdag pa ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang pamatok ay isang kasangkapang kahoy na inilalagay sa lieg ng dalawang hayop upang sabay nilang mahila ang araro. Sa panahon ni Jesus, ito ay simbolo ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ang mga Pariseo naglalagay ng mabigat na pamatok ng mga batas na hindi naman nila kayang pasanin. Pero pagmasdan ninyong mabuti, ang pamatok na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay pamatok ng kaginhawahan. Ito ay pamatok na magbibigay sa atin ng kaluwagan at tunay na kaligtasan. Kaya nga, mga kapatid kay Kristo, ang paanyaya sa atin, dumulog tayo at lumapit kay Jesus. Walang problema
ang hindi niya kayang lutasin. Walang pasanin sa buhay ang hindi niya kayang pagaanin. Si Jesus Nazareno, makapangyarihan, puno ng awa at habag, nararamdaman niya ang ating pinagdaraanan. Hindi siya bingi, hindi siya pipi sa ating mga kalagayan. Alam ni Jesus ang lahat ng ating pagsisikap. Alam niya ang ating pagpupursigi. Alam ni Jesus ang ating pagsasakripisyo sa buhay. Kaya nga ang hatid sa atin ng Panginoon, kaginhawahan, kapayapaan, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan, kung ikaw ay may mabigat na krus at dalanin sa mga sandaling ito, iisa lang ang solusyon. Lumapit tayo kay Jesus Nazareno. Isuko natin ang ating mga krus at tiyak yon, bibigyan niya tayo ng kaginhawahan. Ito ang pangako niya sa mga taong magbabalik loob, sa mga taong marunong manalangin, at sa mga taong buong pagpapakumbabang, dudulog at lalapit sa kanyang presensya. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.